Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. Eto nga kapapasok lang, grabe to, nabulabog na. Duterte may pasabog, Tamba PBBM timbog na. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click nyo rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Fentanyl versus bangag, no? Yan po, Duterte versus Marcos Romualdez. Todohan na po, no? Lahat po ng ngayon, pagalingan na po ito. Alam niyo po, showdown, ang in-expect po natin showdown, paramihan po ng mga dadalo. Pero grabe po, knockdown po ang nangyari. Hindi naman po knockout na tapos na po ang boxing, pero bagsak po sa unang round ng pagsasagupa po ng pamilyang Duterte, Marcos Romualdez. Hindi ko po alam kung sino po mas maraming immaterial na po yun. Immaterial na po kung sino po yung mas maraming umattend, no? Malamang mas maraming umattend sa Quirino. Hindi ko po alam. Kasi narito tayo sa Davao. Pero yung grabe po, no? Yung impact, yung impact po ng mga speeches dun dito sa Davao ng mga pasabog dun, wala tayong marinig. Hindi po napag-uusapan. Supposedly launching po yun ng kung anumang pong kilusan ni Pangulong Marcos. Ang pinag-uusapan po yung mga pasabog dito po sa Davao, no? Dinig na dinig po sa buong Pilipinas, lahat po nang nakarinig, no? Ang reaction po ng mga tao, wala po nagre-react. Hindi po natin alam kung ano po mga pinag-usapan doon sa Quirino. Yan po ang patunay. Real talk po. Makikita nyo po kung gaano po yung malahing yung political, kung hindi pa po kayo humahanga sa mga Duterte by this time. Alam nyo, hindi po hindi po yung hinahangaan nyo sila na yung the way, no, how they deliver. Na walang silbi po yung hakot-hakot, wala pong naging usapin sa hakot. Ano po ang laman, pinag-uusapan po, mapa maka-Duterte, mapa anti-Duterte. Meron po bang nagsasalita tungkol po dun sa Meron po bang nagsasalita tungkol dun sa naganap sa Quirino Grandstand? Yung mga pinag-usapan po ba dun, meron po bang nagsasalita after? Yung po ang tinatawag na launching impact. Ang may impact po, yung paglulunsad ng one. So yan nga po mga karibin natin, yung pong ginawang prayer rally sa Davao, mga karibin natin ay dinaluhan po ng political leaders, no, mula sa iba't ibang panig ng ating bansa, para magsama-sama po, para doon nga sa prayer rally mga karibin natin, para dito sa pag sasalungat, no, dito sa People's Initiative na ito. Sinabi nga doon ni dating Pangulong Duterte na hindi naman masama ang tsa-tsa, no? Basta ayusin lang yung proseso. Huwag itong binibili nyo yung mga pirma ng taong bayan, di ba? Kasi hindi na po yan magiging People's Initiative. Kung di magiging ano na yan, invalid po yan kasi binili nyo, hindi po kusa di ba? Pag sinabi ko po kasing initiative, parang pagkukusa ng tao, di ba? Pero dito kasi dahil binili po yung pirma, yan po yung ikinagagalit ng ibang mga let's say good politicians, di ba? Kasi hindi lang naman po si PRRD, no? At sila Vice Presidente ang sumasalungat dito sa People's Initiative nito. Maging po si Senator Amy Marcos at iba pang kasamahan po diyan sa Senado ay hindi rin ay tutol din po, no? Tutol diyan sa ginagawang People's Initiative ni Speaker Romualdez, no? Nagtatanong sa mga Duterte, wala po nagtatanong sa ibang kampo kung
Ano po reaction nyo sa nangyari po sa Quirino? Ano po reaction nyo sa mga sinabi sa Quirino? Wala po nakakaalam kung hindi po pinag-uusapan. Hindi po pinag-uusapan kung ano po yung naganap sa Quirino Grandstand. Yun po yung impact na sinasabi natin, no? Grabe. As in, grabe. No? Yan po ang sinasabi natin na kung hindi pa rin po kayo naniniwala na ang husay sa politika ng mga Duterte, isa-isahin po natin na yung naganap po, yung sinabi ni Baste, biglang instant superstar si Baste. Alam niyo po, pag si Baste po, tumakbong presidente after ni Sara Duterte, hindi po magdududa yung mga tao na kaya niya. Kahit na ano pong sabihin yung pangangantyaw sa mga Duterte, hindi nyo po mapapantayan yung impact ng ginawa nila. Isang araw lang po yan. Isang araw lang po yan. Yan yung sinasabi natin na may impact. Sila po, buhat nung nagsimula po nung kay Sara Duterte, binakbakan nila yung confidential fund. Buhat po nung binakbakan nila yung confidential fund, hindi na po sila tumigil. No? Sari-sari po. Hindi na nila tinantanan. Confidential fund kay Sara Duterte, pagpapapasok ng ICC kay Digong, 51 billion kay Pulong. Si Baste lang ang hindi nila. Kung sino hindi nila binanatan, yung palang pinakamatapang. Grabe po. Grabe, lahat sila nag-react. Nakalimutan po na may ginastos. Nakalimutan po na naghakot ng tao. Nakalimutan po na may nululaunch silang kung ano man yung gusto nila i-launch sa Quirino Grandstand. Wala pong impact yung naganap sa Quirino Grandstand. Yan po ang real talk. No? Ang pinag-uusapan po ngayon lahat ng naganap sa Davao City. Ang reaksyon nila, yung naganap sa Davao City, hindi po sa walang katuturan, nalusa, walang silbi, walang impact. Pati po yung fentanyl, kinakailangan nilang sagutin. Di ba? Kinakailangan nilang magkaroon ng sagot. Ang naisip nila pinakamabisang sagot, fentanyl. So, bintangan, di ba? May binibintang, alam po ninyo, talong-talo po kayo. Yun nga po mga karibin natin, nakakatawa. Di ba tinanong po si Pangulong Bongbong Marcos kung, di ba, kung dun sa sinabi, kung ano maging reaction niya dun sa sinabi ni Tatay Digong. So, sinabi niya po na dahil nga po sa, no, sa, yung painkiller yon, no, na iniinom ni Tatay Digong, kaya daw po naging ganun yung mga pag-iisip ni Tatay Digong. So, yung mga karibin natin, para kasing umiiwas sa issue, no, si PBBM, mga karibin natin. Kasi pwede naman yung sabihin hindi totoo. Diba? Oh, hindi totoo. Pero bakit ganun yung sagot niya? Parang umiiwas, no? Umiiwas siya sa doon sa issue na bangag di umani siya. Bangag doon at bangag hanggang ngayon. Oh, di ba? Oh, napanood niyo naman siguro yung interview ni ni PBBM, no, yung ambush interview. So ano sa palagay niyo yung naging sagot niya? Okay po ba 'yun sa inyo? Or something na hindi po kayo kontento? Ha? Ah, pwede kayang pwede kayang 'di ba? Yung may hawak ng video, 'di ba? Sabi militar daw mga karibin natin. So, di natin alam kung anytime soon, 'di ba? Ilabas nila 'yan. Pero ito din mga karibin natin kung may mga balita na 'di ba, in-interview yung PNP, wala daw sa drug list, no? Itong si PBBM. At doon naman sa PDEA, wala rin po si PBBM, mga karibin natin. Ito lang ang opinion ko diyan, no? Amo nila 'yan eh. Bakit nila ilalaglag si President BBM, 'di ba? Amo nila, 'di ba? So kaya hindi sila pwedeng 'di ba? Hindi eto pa opinion lang ito mga karibin natin para lang sa discussion natin.
hindi po sila yung tamang tao na magsasabi ng ganun, 'di ba? Ang tanong sino, 'di ba? Sinong tamang tao na magdidepensa dito kay PBBM? Kasi may ano na eh, amo nila yan eh. Kung sige, magsalita ka ng ano, ilaglag mo ako, bukas wala ka ng trabaho. 'Di ba? Parang ganun yung mangyayari, 'di ba? Oh. Sa palagay nyo, mga karabin natin, ha? Eventually, ang magpapasya po ng lahat. Ha? Alam niyo po kung sino po magpapasya ng lahat? Yung mamamayang Pilipino. Yan. Yan ang katotohanan. Nakita ko po kung gaano po talaga katapang yung mga Duterte sa live. No? Nakita ko po yung galit. Tapos, the way na paano sila mag-sway ng mga tao. Paano ka makikiga. Yung, alam niyo yun, yung naiintindihan mo kung saan nagmumula yung kanilang galit. Tapos, tama yung ikinagagalit nila. Tatapatan nyo ng mga numero-numero, tatapatan nyo ng mga kung ano-ano na nagawa ng ating Pangulong Marcos. Wala pong importante, hindi po importante yan. No? Sa totoo lang po, yung sasabihin nyo, eto na, may numerong ganito, pumasok na ganito, hindi po yan. Yung makatotohanan po, yung nararamdaman, nagbalik na yung droga, no? Nariyan na uli yung mga kriminal, nariyan na uli yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po ramdam ng tao yan. Hindi nyo po madadaan sa tokis yung mga tao. No? Hindi po yan sabihan nyo lang na ang dami na nagawa. Congratulations kay BBM. Nakapagpatayo na ng farm bill. Congratulations. Namigay ng mga lupa. Congratulations. Yung ramdam ng mga tao, hindi yung alam nyo, yung sinabi ni Baste na yun, yun na pinag-uusapan. Yung sinabi ni PRD na bangag, meron tayong adik na Pangulo. Yan na po ang pinag-uusapan. O, ulitin ko, hindi po ako nagsabi niyan. Sila po nagsabi niyan. Hindi. Baka, baka bintangan niyo ko na ako nagsabi niyan. Si BBM po nagsabi niyan. O, ngayon, bigla kayo naghanap ng ebidensya, di ba? Di ba? Ito po, labanan to ng propaganda. Patalinuhan. Naiintindihan nyo? Nung binabakbakan ninyo si Sara Duterte, paalala lang natin kung anong ginawa ng mga to. Kung anong ginawa ninyo sa mga Duterte. Baka nakalimutan nyo eh. Baka feeling api kayo eh. Nananahimik ang mga Duterte, no? Yung unity team, bagamat ayaw na ng marami. Ang mga nauna namang, mag-real talk po tayo. Ang mga una pong bumaliktad, mga Marcos loyalists. Yan ba si Maharlika, hindi ba Marcos loyalist yan? Yan ba si Vic Rodriguez, executive secretary, bumaliktad sa'yo? Hindi ba mga Marcos yung mga yan? Huwag niyong isisi sa mga Duterte na yung mga bintang ninyo nasa simula pa lang gusto namang agaw ng kapangyarihan ni Sara Duterte. Walang naniniwala. So yun nga po, ito pa yung ano mga karibin natin, 'di ba? Si Attorney Harry Roque mga karibin natin ay binabanatan din nila kasi ang sinasabi nila ay hindi lang daw na bigyan ng posisyon, no? Kaya nagkakaganyan si Attorney Harry Roque. Naisingit ko lang mga karibin natin kasi doon sa mga loyalista, no? Mga supporters at mga dating kaibigan ni PBBM na bumaliktad na po. Ha? Si Attorney Harry Roque ano niya nila yan eh, ka unit team, 'di ba? Sinasabi nila na itong si Attorney Roque ay nagkakaganito, no? Dahil hindi nabigyan ng posisyon. Eto mga karibin natin. Bakit si Attorney Trixie Angeles, 'di ba? Binigyan ng posisyon. O bakit si Attorney Vic Rodriguez binigyan din ng posisyon? Pero bakit, 'di ba? Bakit bumaliktad sa kanila? At ito pa napansin ko rin ngayon si Attorney Larry Gadon. 'Di ba napakaingay ni Attorney Larry Gadon, mga karibin natin? Pero bakit ngayon parang napakatahimik po ni Attorney Larry Gadon? Sa mga nangyayari po sa ating bansa. Kasi ba, loyalista naman talaga si Attorney Larry Gadon, di ba?
Kaso nga lang, mga karibin natin, iba, kaya nga nang sabi ng iba, kung mali na po yung ano, bakit hindi ka pa magsasalita? Yun lang po, napansin ko lang po kasi medyo tahimik po, di ba? Hindi po natin na medyo naririnig. Kasi noong ano pa lang kampanya, napaka-vocal po ni Attorney Larry Gadon. Even hindi pa kampanya, before pa mga kampanya, di ba? Napaka niya na sa mga issue sa ating bansa. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, no? Sinampal na nga ng ebidensya. Anong ebidensya? Yung tao mismo, mga karibin natin, dinagsa po yung pre-rally nila. PRRD. Yan na. Ano man pong yung reaksyon, i-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong naramdaman patungkol po sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.